Magandang hapon mga kabay. So ito po yung last ko na repair nitong hapon na to. 39635 ang job number. So ang model nito mga kabay dito 5899. So ito po yung 10 kilos DeWalt na jackhammer. Ayan. So ito mga kabay gumagana pero maingay. Pag andar niya meron siyang maingay tapos titigil. So maring putol yan dahil ayun o, nakatip na dito yung kanyang piston. Naputol po yung piston niya. Ayan. So ibig sabihin nito mga kabay, may binuksan na nila dahil nandito na sa labas yung kaputol. Ayan. O di ko alam, baka pinagpalitan o ito yung nandun sa loob na naputol, tinanggal nila kasi binuksan na nila mga kabay. Ayan, hindi na naayos pagbalik yung sleeve. Ayan o, nakaangat na siya kaagad. So ibig sabihin may nagbukas na nito. So ang problema niyan, maingay. Pero syempre, titingnan natin yung andar kung hindi ba masiklab. Papaandarin natin na nakaganyan. So yung andar niya mga kabay, okay pa naman. Yung carbon niya hindi na siya original. Ayan. Replacement na po ito. Kaya kung halimbawang in-approve ito ng customer, isasama ko po yung kanyang carbon. So wala siyang problema dito sa armature, maganda pa yung andar. Palit lang tayo ng carbon. Ayos na yan. Ang titingnan natin dito sa loob, bakit siya maingay. Ayan. So kailangan natin itong buksan mga kabay. Bubuksan natin para malaman natin kung bakit siya maingay. So ayan mga kabay, naluwagan ko na siya. So handa natin yung basahan at baka may langis na matatapon. Yun, so wala na. Ayun, yun nga yun. Ito nga yung nilabas nila dahil wala na pong laman dito. So yung ingay na yun mga kabay, dito yan sa kanyang connecting rod. Yung pinakaulo nila hindi tinanggal. So susubukan natin paandarin. Ito. Tapos tanggalin natin tong naputol. Ayan, baka ito yung nag-ingay. So ayan. So paandarin natin siya na nakaganyan. Yung carbon pala binalik ko para matesting natin. Paandarin natin mga kabay na nakaganyan. So isa lang ibig sabihin mga kabay, yung ingay kanina, ito yon. Tumatama doon sa gear case or gear housing. Ayan. So, syempre pag umiikot, tumatama ito doon, kaya maingay. Ayan. So, ang papalitan natin dito mga kabay, ayan, may tama din yung piston. So, isang buong set na po ang papalitan natin. Piston, connecting rod, tsaka piston ang papalitan natin. So, piston assembly yung i-estimate natin dito. Ayan. Tapos carbon. Tapos, silipin naman natin dito sa kanyang spindle, tsaka bead piece at cylinder. Ayan. So binuksan ko na rin ito mga kabay. Ayan. Rubber damper. Labas natin yung cylinder. Ayan. Punasan lang natin. Labas din natin yung striker. Ayan. So okay naman yung striker mga kabay. Hindi ko alam kung siguro pinagpapalo nila ito. Ayun, napipi yung gilid. Pero iano ko lang yan mga kabay. Ililiha ko lang yan para hindi siya ganun matulis. Hindi ko alam kung anong ginawa. Baka pinukpok nila. Hindi nila makalas. So sa o-ring mga kabay, ayan, palit din tayo. O-ring sa loob. May o-ring yan sa loob. Tapos sa labas, wala na. Ayan. Baka hindi nila na ibalik yung o-ring dito. Yun yung papalitan. Ngayon,
dito tayo sa bit piece. Ayan. So ayan, kompleto naman mga kabay. Check natin, baka may crack. Minsan kasi nababasag ito mga kabay. So hindi naman. Yung bit piece, baka may putol o may lamat. So ayan mga kabay, wala. Okay pa ito. Ayan. Rubber damper, okay pa. So dito tayo sa kanyang spindle. Ayan. So ito, pag binuksan nyo, sikwatin nyo lang to. Ayan. So ayan. Tapos meron niyang lock dito mga kabay. May lock yan dinay. So hindi magkasya, kailangan natin ng panungkit. Yung matulis. Matulisin. Katulad nituhin. Ayan. Yan po yung gamitin natin pansungkit. Saan ka na ba? Ayun. Sana malambot ka lang. Ayun. Ayan, kung mapapansin nyo mga kabay. Ayan, umaangat na. Ayan na. Ayan na siya. Yun. So, kung nakalas na siya mga kabay, kailangan natin ng flat. Ayan. Flat screw. Ayan. So, ayan, nakalas na yung lock. Siyempre, tatanggalin na natin ang dumi. Lilinisin ko yan mga kabay bago ko siya ibalik. So ayan, wala namang balikta dito. So ibig sabihin hindi nila ito pinakialaman. So ang pinakialaman lang nila yung dulo. Siguro hindi nila natanggal kaya hindi nila tinuloy. Yan. So baliktad lang yung spring. Ibig sabihin pinakialaman. Yan, dapat nakaganyan. Tanggalin natin yung sleeve mga kabay dahil minsan basag yun. Ito yung sleeve niya, sleeve tsaka spring. Pinakialaman nga mga kabay, hindi na nakashoot yung butas. Ayan. So ito yung sleeve niya mga kabay. Hindi naman basag. So okay pa ito. Ayan, buo pa ito. So madumi lang talaga. So ang kailangan lang nito linis. Siyempre yung o-ring dito. Ayan, magpapalit din po tayo at yung o-ring dito sa, ayun, sira din yung seal. Ayan, kaya tumagas yung langis dahil sira yung seal. So ulitin ko mga kabay, ang pinaka-estimate ko dito sa Dito 5899, isang set ng piston kit, o-ring sa striker, o-ring sa cylinder, dalawa, loob tsaka loob tsaka labas. At syempre yung o-ring dito sa spindle. May isa dyan, o-ring tsaka isang seal. Yun din po yung estimate natin at ito nasa labas. So, plus carbon. Yan. Yan po yung estimate ko dito sa Dito 5899 na demolition hammer na anti-wall. So, ito mga kabay, lilinisin ko lang ito. Ayun, maiksi na yung ano. Punggok na yung sleeve. So, papapalit din tayo ng sleeve nito. Ayan. So, ang mangyayari nito, dalawang sleeve ba? Hindi, isa lang. Ito lang, isang sleeve lang ang papalitan. Yung cap okay pa, ito okay pa naman to. Ayan. Pero pag napunasan ko yun mga kabay, pag merong bungi or crack, papalitan ko rin yan. So yan lang mga kabay, hindi ko na po ipapakita kung paano buuin mga kabay. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwede makahingi sa inyo ni isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inyong Kabay. So maraming salamat, bye bye!